serbisyo magkabago Express. Mas pinadali, mas pinasimple, mas pinabilis, mas kumbinente. Sa modernong paraan, higit na maasahan, serbisyo at benepisyo, mas angkop at mas napapanahon. Tumutugon sa mapaghaming panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Serbisyo magkabago Express. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Handog sa miyembro Express. Serbisyong magkabago Express. Handog sa miyembro Express. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Mas pinadali, mas pinasimple, maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Serbisyo magkabago Express. Tumutugon sa mapaghamong panahon, sinisigurong abot kamay ang benepisyo. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago. Think future ready with SSS. Mas future ready with SSS. Higher. Hello SSS members! Welcome back po dito sa inyong paboritong programa. Mabuting araw po. Ako po si Vanji Jamitas mula sa Public Affairs and Special Events Division. At ito po, nagbabalik muli ang ating paboritong programa, ang Usap Tayo. Ayan, October 11 po ngayon. Ako, buwan ng October. Happy birthday ho sa lahat ng mga SSS members na nagsiselebrate ngayon. Pero napakaganda ho ng pag-uusapan natin at tutulungan ho tayo upang talakhayin ang trending na programa ho ng SSS ngayon. Ito po yung tinatawag nating Voluntary Pension Booster, na kung saan matutulungan ho tayong ipaliwanag ng mula sa Voluntary Provident Fund Department. Naimbitahan ho natin si Miss Marie Chris F. ko, ang Program Specialist po. Welcome, ma'am. Mabuting araw sa iyo. Mabuting araw, Miss Vanji. Yes. Mabuting araw din po sa lahat ng nakikinig sa atin. Yes, thank you, ma'am. At sinamahan mo kami ngayon dito sa ating episode ngayon para sa Voluntary Pension Booster. Yes. Yun. Sa mga members po na nakatutok ngayon, sumali ho kayo sa aming talakayan ngayon at pag-uusapan ho natin ang Voluntary Pension Booster, na kung saan kasama natin si Miss Chris. Chris na lang, ma'am. Yes, pa. Miss Chris ko, kung may mga questions kayo, ilatag niyo ho dyan sa aming comment section. At syempre, dito pa rin ho tayo, live pa rin sa aming FB page, ang Philippine Social Security System. At syempre, nga pala, Miss Chris, last month, nag-celebrate tayo ng ating anniversary, di ba? Yes. Ang dami natin mga kwento doon, mga events. At syempre, babatiin natin ang lahat ng mga pensioners na nakisali sa ating kwentong pensionado. Naku, napaka-successful niyan. Syempre, pinangunahan niya ng aming Corporate Communications Department sa pangunguna ng aming Acting Vice President, si Miss KP Mamaville. Good morning sa iyo, Miss KP. Ayan. Thank you and congratulations po sa lahat ng ating mga pensionado. Ayan, mga members, kung may mga katanungan ho kayo, no? Eto na. Ipaliwanag nga natin, Miss Chris, ano po ba itong Voluntary Pension Booster? Okay, so ang Voluntary Pension Booster ay isang saving scheme ng SSS
kung saan ito yung dati, no, para maliwanagan lang ang ating mga members na ito yung dati nating tinatawag na Workers Investment and Savings Program plus o yung WIS Plus na inilunsad natin noong December 2022. Ang layunin ng programang ito ay tulungan natin ang ating mga members o ating mga miyembro na makapag-ipon para sa pag-ready sa kanilang pagre-retiro. So, yun ang gagamitin natin para sa voluntary pension booster. So ito yung mga may mga konting sobra, no? Sobrang ipon na funds ang mga members, Yes. no? Yung mga kung- members natin na meron pang excess na pera, ay maaari silang mag-join dito sa ating programa. Sa mga members po na utak savings, utak investment dyan, no? Sali ho kayo dito sa aming discussion ngayon. Ang pinag-uusapan po namin ay voluntary pension booster, no? Oo. Okay. So, saan ba ako titignan? Alam mo, ang dami-dami kasing camera ngayon. Oo, Napakasama ng punong-puno. studio. Okay, sige. Okay. So, i-rephrase natin, pension booster. Yan. Yes, So, yung mga pension members po na gustong makapag-ipon pa, 'di ba? Habang may mga naiipon diyan, may mga extra fundings po, sali ho kayo. Ang pag-uusapan po natin ay pension booster. Yan, okay? So, Ma'am Chris, ano po ba ang mga features ng ating pension booster? Okay. So, ang ating pension booster, ito ay isang savings scheme kung saan meron isang affordable at tax-free ang programa na ito. Tayo ay maaari kayo ito ay open sa lahat ng SSS members na sa kahit anong MSC. So, ibig sabihin, sa kahit anong monthly contribution nyo sa SSS ay maaari kayong mag-join dito. Basta wala lang po tayong tinatawag na final claim. Pag sabi natin final claim, ibig sabihin tayo ay nag-file na ng retirement total disability. So, lahat po ng wala pang final claim ay maaaring mag-join dito. Then, ang magandang features ng voluntary pension booster ay talagang ano lang siya, para ka lang nagsisave. So, ang pinakamababang contribution dito ay 500 pesos. Sa kahit anytime pwede tayong mag-contribute dito. And then, ang maganda dito ay compound interest tayo. So, pagkatapos mo mag-contribute, pakikitain natin ito. At pag pinagsama natin yan sa dadating na susunod na taon ay magko-compound ang kita nito Sa sa pension booster. Okay. At ang isa pang maganda dito, ma'am, wala siyang maturity. So, ibig sabihin, kapag nag-invest tayo dito or naglagak tayo ng ating pera, wala siya na iaantay natin na kapag tayo ay after 2 years or after 5 years ay kailangan na natin itong ilabas. Ito hanggat hindi natin ito kailangan ay maaari natin ito ilagak sa pension booster at kikita po ito hanggang Hanggang sa keyword na gusto marinig ng mga members, no? Kung kikita ba sila? kikita po ito. Mga magkano po ba ang kikitain if ever? Sa ngayon po ay tayo ay merong tinatarget na 7.2% para sa taon ng 2024. Uy, malaki Para yun, sa ating ma'am, mga miyembro. Masaya yun, di Yes. ba? So, sigurado ibibigay yan na. Yes, oo naman. Okay, mga members, ang pinag-uusapan pa rin ho namin ay ang pension booster, ang trending na programa po ng SSS para sa ating mga members. Kung utak savings, utak investments ho kayo, dito na ho kayo sa tamang daan, di ba? Tamang organization, no? Sumali ho kayo sa aming talakayan at magtanong. Kasama ho natin si Ma'am Chris ko. Yan. Mula sa aming voluntary provident fund ng SSS. Ma'am Chris, paano po ba sumali dito? Kailangan ba active member ako? Paano kung hindi na ako active member, pwede pa rin ba ako dito? Sa ngayon po, dahil ito ay open sa lahat ng SSS members, so kailangan isa kang SSS member na kapag sabi natin ay meron kang at least one posted contribution, ay maaari kang makapag-enroll dito. Isa lang. Isa lang. So, ang gagawin lang natin, so mag-register lang tayo sa ating my.sss account and then makikita nyo po doon na meron tayong services. Then sa under po niyan ay meron tayong enroll to pension booster.
So, ganun lang po. Gamit yung my.sss online Yes to. po. Napakasimple lang nun, Miss Vanji. Tatlong click lang. So, pag-click mo ng enroll to pension booster, meron lang lalabas doon na terms and condition na kailangan lang natin i-accept. I-click mo lang yon. Click 1. Click 1. Click mo yung enroll, then click mo yung accept the terms and condition, Click two. and then click 2, then submit. Then after nun, magre-reply na tayo na you have successfully enrolled, and then maaari na po tayo magsimula mag-invest or mag-impok dito sa programa na Ma'am, to. paano nila matatanggap yung notification, yung approval na okay yung application nila pagsali okay dito sa po. pension booster? Yes po. Once po na sinubmit natin yon yung application or in-accept natin yung terms and condition, meron na po siyang pop-up message. Na nakalagay Saan? doon Sa na email niya? doon po sa mismong pag-enroll niya sa my.sss. And then aside po doon, meron din tayong notification. Makikita niyo po yan sa notification box natin sa my.sss na nakapag-enroll po ang ating successfully ano naman yung enrolled. mga na-encounter nyo na nadi-deny or hindi na approve yung application? Ano usually Ang ano, usual reasons? po ay yung tinatawag na hindi eligible. Yun po yung meron na silang, kasi syempre lahat naman ng SS members ay gusto talagang mag-save. Pero yung iba kasi meron ng final claim, retiree na sila. So, at tinatry nilang makapag-enroll. Ayun po, sa ngayon po ay hindi pa open sa kanila ang pension booster. Pero meron po tayong plano na isasama din natin sila. Actually, sa ano mga na susunod. di ba? Naka-format na, naka-programa na, no? Yes po. Abangan na lang po nyo dito sa ating programa. Yun po ang aabangan ng ating mga pensioners. Kasi ang mga pensioners talaga, yan ang gustong kumita pa, di Yes. ba? Oo, pandagdag din naman. Correct. Okay. Ay nako, direct, Ma'am Chris, may mga questions na tayo, katulad kay Ma'am Mariano. Maan Mariano, okay, ang question niya, auto-deduct sa payroll po ba ang pension booster? Okay, para po sa mga employed members, so sa ngayon po ay hindi pa, pero kasama po 'yan sa revision o sa pag-update ng policy ng pension booster. So, yan po ay aabangan din po ng ating mga membro. Okay. Yung auto-deduction ng employers. Okay. Para hindi na sila mahirapan. Kung may auto-debit account siya, pwede ba yun? Meron ba yung Sa ngayon po, wala. okay. So, abangan natin. Abangan po. Okay. Mula naman kay Gonzales Eds, ang sabi niya, good day po. Pwede ko po bang ma-transfer ang peso contribution ko sa pension booster? Okay. Meron po tayong tinatawag na transition program na mangyayari dahil ang mga members ng Peso Fund at isasama ko na rin po ang Flexi Fund program. Ito po ang mga dati nating Provident Fund na ngayon ay gagawin nating isa gamit ang pension booster. Magkakaroon po tayo ng transition program. So, sa ngayon po ay ito ay binubuo pa. Kaya, aantayin din po natin, i-announce po natin yan sa ating mga members. Pero po, yung mga Peso Fund members and Flexi Fund members na gusto nang makapag-impok dito sa pension booster, ay maaari na rin po kayong makapag-start. Okay. And then, pag po nag-start na sila, if ever na dumating na yung transition program, pwede po same account po yan ay doon din natin sila ililipat. Doon sa mga peso account holders po, may mga update po ba tayong pinapadala tungkol doon sa status ng mga accounts nila? Yes po, ma'am. Meron kaming email notification. Nagpapadala po kami sa mga members. Kaya yung mga members natin na nanonood ngayon, maaari nyo pong i-check ang inyong mga email address para po masubaybayan nyo ang update natin sa ating Peso Fund program. Ayun naman. So, abangan nyo po yung mga notice nyo, no? Abangan nyo po yung transition program na tinatawag ko natin, pero sali na ho kayo sa pension booster. Yes. Okay? Ma'am Chris, meron na tayo mula kay Mar Ocal. Kahit ba nagpe-pension na, pwede ba pang sumali sa pension booster, Miss Chris? Okay po. Sa ngayon po, sa ating existing guidelines ay hindi pa po. Pero ito po ay kasabay nung sinasabi natin kanina na magkakaroon po ng chance ating mga pensioners na maging membro din ng pension booster. Ito po ay kasama po sa aabangan nila. Kapit lang po, no? Kapit lang po. Oo. Abangan niyo po yan, no? Okay. Ma'am Chris, nabanggit mo, kailangan active member ang isang member para makasali dito. Magkano naman yung minimum, may maximum pa dito, may limitations ba? Magkano amount ang pwedeng
ihulog, Ihulog, sa pension booster. Okay. So, sa kada transaction natin or sa kada bayad natin, ang pinakamababa po ay 500 pesos. Wow. So, kayang-kaya ng sa bulsa natin. And then, in terms of maximum naman po, ito po ay depende sa mga payment partners natin. So, sa atin sa ngayon, wala siya. So, kung kunwari, meron kang napamana sa'yo, ma'am, na dumating at kunwari meron kang 1 million, pwede mo siyang kunwari meron kang 1 million ngayon, pwede mo siyang i-invest, ipasok. I-invest na? Pero ang ano lang po natin ay depende po ito sa payment partners ng SSS kung ano po ang limitation nila sa araw na to. Kasi meron tayong mga payment partners na hanggang 250 lang per day or 500. Yun lang po ang Paki-explain, ano yung mga payment partners na yan? mga payment partners natin. For example po, yung mga GCash, meron tayong ganyan. Meron lang sila limitation na, kunwari, 50,000. And then, yung meron tayong mga bayad centers. Yung bayad centers is up to 250,000. Yun lang po ang limitation. Pero kung meron po kami, i-ano ko lang po sa inyo, na meron kami mga members na para silang, kunwari mga self-employed, may pera sila sa umaga, may pera sila sa hapon. Meron po kami nakikita na nag-i-invest sila sa morning, 500, Talaga? sa hapon, same day. Ito ba yung mga online sellers? Yung mga ganun po. Okay. Opo. At ano lang sila agad, nakakapag-generate lang sila ng PRN para makapagbayad. Yun po ang maganda doon sa... Gusto kong alamin yan, yung PRN na yan. Kasi kunyari, voluntary member, nakapag-generate na ng PRN para sa July, August, September, di ba? Tapos at the same time, pension booster, siya, member, o may account siya. Paano pag-generate ng PRN niya para sa pension booster? Okay po. Meron tayong dalawang klase ng pag-generate ng PRN or Payment Reference Number para sa pagbabayad ng voluntary or ng pension booster. Ang ano po doon ay kung ang isang miyembro ay magbabayad kasama ang kanyang regular SS contribution, pupunta lang po kayo sa PRN, generate lang kayo sa my.sss, generate PRN, makikita nyo po kung ano po yung monthly na binabayaran nyo sa regular SS, kunwari yung 4,200. So, i-click nyo lang po 4,200. And then sa lower part po, meron nakalagay doon na voluntary pension booster amount. So, for example, maghuhulog po kayo ng 10,000. Lagyan nyo lang po yun ng 10,000 pesos and then submit. So, ito po yung tinatawag natin na PRN generation na combination. The regular, combo siya. Combo PRN. Yes, the regular and the pension booster. Yun po yung isa. So, nandun lang pala sa ilalim. Nasa ilalim lang po siya. Kung ikaw naman, usual naman po ito sa mga employed members kasi dahil meron silang employer na nagbabayad ng regular program nila. So, pension booster lang ang babayaran nila. Ang gagawin lang po doon ay meron tayong tick box doon na nakalagay ay voluntary pension booster only. Kapag po yun lang ang babayaran, kailangan niya po i-tick yun para ang mangyayari po ay ilalagay niya lang yung amount ng ibabayad niya sa pension booster. Okay. So, may 500 pesos siya. So, click the tick box, then 500, then submit. Yun lang po yung So, ganun din sa voluntary. Kasi kunyari, nabayaran niya na yung contributions niya sa SSS. Yeah. Nakaligtaan niya yung nakalimutan niya, ay nga pala, meron nga pala akong pension booster. Paano pag-generate ng PRN nun? Kung voluntary naman po, ganun din po. Tick box din, dahil pension booster na lang. So, tick box din, lagay natin yung amount din, submit po. So, makakapag-generate siya. Ayun, klaro. Thank you, Miss Chris. Mga members, ang pinag-uusapan pa rin ho natin ay pension booster. Kasama pa rin natin si Miss Chris ko. Kung may mga katanungan ho kayo, naku, sali na ho kayo at panahon na ho maging utak savings, no? Magkaroon ho tayo ng investments. Somehow, ang laking tulong ng SSS sa pag-educate sa mga members, di ba, ma'am? Pagdating sa tamang investments and savings, di ba? Kailangan na di ba? Panahon na. Yes, panahon na at tayo ay mag-ready para sa ating future. Okay. Sabi nga make that move and get that boost. Okay, Direk, may mga katanungan pa ba tayo o merong gustong mag-greet? Okay? Pwede po bang lakihan natin, Direk? Anyway, batiin natin ang mga members natin ngayon na nakatutok ngayon, Direk. Ilang viewers po ba ngayon ang naka-monitor sa ating programa, no? Wow! Okay, so members, pataasin pa rin natin ang mga views natin, no? Kung may mga katanungan, no, sumali ho kayo sa mga OFWs. Hello, mga OFW members, sali ho kayo dito. Naku, alam nyo, napakagandang investment
program ho ang inaalok po ng SSS, lalong-lalo na sa ating mga OFW members, no? Yes. Kailangan kasi pagdating ng panahon, handa rin Handa naman, din di ba? sila. Sa aside from retirement benefit, may matatanggap pa silang pension booster benefit, di ba? Yes. Ayun. Miss Chris, batiin na ho natin ang mga members tulad ni Rona Salivio. Good morning sa iyo. Teresita Redulia, blessed morning SSS watching from Taiwan. Si Basha Carino, mabuting araw po. Hello SSS, sabi ni Azenit Goroho Quico. At good morning po Miss Len Cal. Good morning SSS Reden Basbas Ayala. At ito pa, good morning SSS. Ayan, maraming salamat po. Mabuting araw po sa inyong lahat, sa ating mga members na nakatutok mo ngayon. Ang pinag-uusapan pa rin ho namin ay ang pension booster. Kasama pa rin si Miss Chris Ko. Ang nagbabalik na Chris Ko. Okay? Ma'am, nakakatuwa na ang dami na nating na-discuss, no? Pero, syempre, ang gusto ng mga members, saan nila mamamonitor? Paano nila makikita na kumikita ba tong pension booster account nila? Paano monitoring? Monitoring natin. So, again, doon tayo. Kailangan talaga ini-encourage natin lahat ng members natin na magbukas sila ng account nila sa my.sss para ma-monitor nila. Actually, hindi lang pension booster, but lahat ng programa ng SSS. So, kung imo-monitor natin ang pension booster, so, log in lang tayo ulit sa my.sss. So, meron tayo doon sa inquiry, contribution, makikita nyo po, merong mga tab doon, andoon po si pension booster. So, makikita nyo po doon ang contribution ninyo, kasama po ang kita ng pension booster. So, doon nila i-monitor? Wala bang email or update na matatanggap ang members? Nagkakaroon po ng email kapag merong transaction na ginawa ang ating mga members. Okay. So, yung in terms of contribution, yun po naman ay yung sa PRN. So, magkakaroon din po sila ng notification from Chris, na PRN. banggit mo kanina, ang minimum dito is 500 pesos. Yes. Meron po bang limit? Kunyari, ang dami-daming pera ni Direk Richie. Yan, sobra pera niyan eh. May limit po ba ang amount na pwedeng ma-invest ng isang member dito sa pension booster? Wala. Yun ang maganda dito sa programa na to. Talaga? So, wala. So, talagang kung kayo meron kang pag-iinvestan or meron kang pera, pwede natin ilagak dito. Talaga? At safe ito dahil ito ay nasa SSS. Okay. Miss Chris, entertain mo na natin question ni Marilu Paraiso Cruzat. Kailangan ba ang pension booster ay monthly talaga or anytime lang na may extra ako? Kasi na-mention mo kanina, yung self-employed, sa umaga may pera siya, sa gabi may pera siya. Ano yun? So, ito yung sinasabi sa inyo, isa sa magandang feature ng pension booster, no? Kung kailan lang tayo may extrang pera, ay pwede tayong mag-contribute. So, ibig sabihin, hindi obligado na magbayad tayo or mag-contribute tayo monthly. So, pwedeng, merong gumagawa na, kunwari, January, one time, malaki, tapos susunod niya, next year na. Yung iba naman, monthly, depende po ito sa, kakayahan, or kung kailan dumadating ang mga excess nating pera. So, pwede yun. Hindi siya mag-monthly. Kunyari, isang bagsak lang. Meron akong 10,000 ngayong buwan ng October. Ipasok ko ngayon. Pwede yun. Yes po. Ang maganda dito ay kahit kailan mo siya ilagay or ilagak, ay ito po ay kumikita ng monthly. Monthly pa rin. Po. Wow, nakakatuwa naman. Monthly po siyang na bibigyan ng kita. Pero kung baka po yung iba ay nagtataka na parang hindi naman namin nakikita ang monthly. Apo. Ang lumalabas po dito ay nilalabas po namin ang income ay tuwing end of year. Okay. Pero yung end of year po yun, ang mga kita po nun ay monthly din. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, curious sa mga member, paano napapalago ng SSS ang pension booster? Paano? Nag-i-invest ba tayo? Ano yung mga programa na ginagawa ng SSS? Meron tayong mga professional na sa investment, sila ang nag-handle ng pera ng pension booster. So, ginagamit nila yung mga safety, yield, and then ginagawa ng ating mga professional na tao sa investment ng mapalago ang kanilang mga Kaya nga sa mga members, wag na kayong makisali pa doon sa mga, may mga networking na hindi Actually, tayo may mga sure. iba kasi na pasaway din naman, no? So, nabubudol, no? So, yung iba talaga
nagkaka-depression because of that, no? Yes, mm-mm. Pero kung dito ka sa SSS mag-i-invest under the pension booster, panalo ka. Panalo ka. Okay, make that move and get Get that that boost. boost. Okay, all right. Okay, from Sir Robert Buenaventura Clemente. Hi from SSS ISD4. Hi Sir Robert, mabuting Hi, araw Sir po sa inyo. Robert. Happy viewing po sa inyo. Manood kayo at i-like niyo po ang ating programa. Pusuan niyo po. Okay? Wala kay Maureen Cabato. May question siya, Miss Chris. Pag nag-60 po ba, pwede na rin i-withdraw yung pension booster? Okay. Yan. So, i-clarify natin ang pag-withdraw ng pension booster. Sige nga. Clarify mo, ma'am. Ang pension booster ay meron ang tinatawag na withdrawal at meron ang tinatawag na final claim. Ibig sabihin ng withdrawal, ang miyembro ay maaaring makapag-withdraw ng partial o parte ng kanyang contribution sa pension booster kasama ang income at meron naman full na withdrawal. Pwede po itong gawin bago mag-file ang member natin ng retirement sa regular program. Okay, so doon sa dulo. Apo. Hindi pwede yung hindi pa siya mag-file ng retirement. Pwede ba 'yon? Wala pa siya, hindi pa siya qualified for retirement pero gusto niya lang i-withdraw. Pwede ba 'yon? Pwede po yun. Okay. Kung hindi pa magre-retire ang member, ito po ay yung tinatawag nating withdrawal. So, pwede siyang mag-withdraw ng early withdrawal, partial lang, or pwede rin naman full. It's up to the member kung ano talaga yung pangangailangan niya sa oras na yun. So, before 60, kung talagang kailangan niya, pwede siyang mag-full. And then, kapag naman si member ay 60 years old na at nakapag-file na sa regular program na kanyang retirement benefit, ay maaari niya pong i-file ang pension booster niya as retirement benefit din. So, yun po ang pinagkaiba nun. So, double, no? Opo. Double Kasi, ang benepisyo. yes. Ang ano kasi natin, kapag nag-withdraw tayo, withdrawal natin, makukuha natin ito ng lump sum. Kapag po nag-retire tayo sa regular program at kasama natin ni-retire ang pension booster natin, maaari pong mamili ang ating mga miyembro na pwedeng makuha ito ng pension or makuha ito ng lump sum. Wow, So, yun so po may ang option difference sa members. Yes po. Yun po ang difference ng ating withdrawal at nung retirement benefit natin sa pension booster. Okay. Miss Chris, kunyari, nagkaroon siya ng early withdrawal sa pension booster account niya. Yes. Ngayon, nakapag-ipon ulit. So, nagbabalik loob. Pwede ba yon? Yes. Okay. Opo. Paano gagawin ng member? Kapag po nag-partial withdrawal ang member, ibig pong sabihin ay member pa rin siya kasi may natitira siyang contribution. Ang gagawin lang po niya ay magdadagdag lang siya ulit ng contribution, magge-generate lang ng PRN. Pero kung ang miyembro ay nag-full withdrawal nang wala siyang 60 years old, ay maari po siyang magre-enroll. Kasi po kapag nag-full withdrawal, magko-close na po yung yung account niya. Ang gagawin niya, kung gusto niya ulit at nagkaroon siya ng pera, mag-enroll lang po siya ulit at pwede po siya ulit Partial withdrawal, pwede pa? Yes, Okay. continuous lang po. Kasi meron siya naiiwan pa na pera. Ang bait ng SSS, ano? Talagang, binibigay natin yung Yes, mga para sa pangangailangan member. ng ating mga Yeah, miyembro. make that move and Get that boost. Okay. Mula kay Priscilla Magbitang, Miss Chris, may question siya. Good day po. Ano po ba ang ibig sabihin ng pension booster? Okay. Na pinag-uusapan nyo, sensya na po, kapapasok ko lang. Okay? Okay. Chris. So, ang pension booster po ay isang retirement scheme ng SSS kung saan kung kayo ay meron pang mga excess na pera ay maaari po kayo ditong mag-impok. At ito po ay kikita Ayan. sa Ma'am, sali na ho kayo, Ma'am Priscilla, no, para at least masayang-masaya ho kayo sa future niyo sa retirement age niyo. Okay? Kasama pa rin ho natin si Miss Chris Ko, ang ating junior program specialist mula sa Voluntary Provident Fund, na kung saan ho ay pinag-uusapan natin ang trending na bagong program po ng SSS, ang Pension Booster. Okay, mula kay Alexander Encarnacion, sabi niya, magkano interest sa Pension Booster, Miss Chris? Okay po. Iano ko lang din last year, so meron tayo
kumita ito ng 6.97% so year 2023. At ngayon po, kung napakinggan nyo po kanina at sa mga ibang announcement natin na meron po tayong target for 2024 ng 7.2%. Mataas, ano? Mataas siya. Kumpara sa iba. Yes, lalo na po sa compare natin sa bangko, malaki po ang pinagkaiba ni pension booster. Thank you, Miss Chris. Direct, may question pa ho tayo. Ayan. Sa mga members po, kung may katanungan po, sali ho kayo, ilatag nyo lang po dyan sa comments, no? I-mention nyo po kung ano yung mga gusto nyo aralin o alamin tungkol sa pension booster. Okay, question mula kay Manny Boyet Mayet, okay? Pwede po bang makuha in case of emergency, nag-need before retirement age? Oh, yun. Yes. So, ito yung sinasabi natin kanina, no? Na pwede makapag-withdraw ang ating mga miyembro anytime. Okay? So, kung wala ka pang 60 years old and then bigla ka na kailangan, pwede nyo po itong i-withdraw. Pwedeng partial or gusto nyo ng buo na or full withdrawal, pwede po yan. Then, in case of emergency naman, ganun ang gagawin natin. Meron lang tayong tinatawag na in case of emergency para sa mga miyembro na hindi pa umabot ng 1 taon ang kanilang membership sa pension booster. Yun po yung tinatawag natin na mga merong case na extreme hardship. Okay. So, ito po yung mga talagang emergency needs na pinagbibigyan po natin ang ating mga miyembro. Yun nga lang po ay ito ay merong mga dapat nakatapat na mga documents. So, kailangan meron tayong proof na tayo ay nag-undergo ng extreme hardship conditions. Pero for members na more than 1 year na and up, ay maaari po sila makapag-withdraw anytime. Thank you, ma'am. May follow-up question si Sir Manny. Sabi niya, mga active members lang po ba ang pwede sa pension booster? Sa ngayon po, yes po, mga active members. Sa future po, antayin natin para do sa mga pensioners. Okay. Ma'am, may question ako. Nakalimutan. Okay. Paano ang proseso ng withdrawal? Though ayaw nating i-encourage ang mga members na mag-withdraw. Pero syempre, yun nga na-mention mo, no? May mga challenges din ng mga members, no? Paano ang proseso? Kung sakaling maisipan ho nila, kailangan lang nila mag-withdraw para sa pension booster. Okay. So, sa ngayon po, ang withdrawal natin ay ginagawa natin through over-the-counter. So, ito po ang available natin ngayon. So, ang gagawin lang po ng ating mga miyembro ay pupunta lang sila sa pinakamalapit na SSS branch office sa kanila. And then, mag-fill out lang po kayo ng request verification form. And doon po, ilalagay nyo lang po kung mag-withdraw kayo, kung partial po ito, kailangan nyo po ilagay kung magkano ang amount. And then, kung full... So, meron namang parang hindi naman lahat, no? Na yes, kasi yung iba portion lang naman. Portion lang. Yung iba naman talagang kailangan ng full. So, ilalagay nyo lang, specific lang na full, and then i-attach nyo lang po ang inyong mga valid IDs. And then, after po nun, ayun ay ipaprocess dito sa atin. Paano yung interest rate, no? Magbabago yun, syempre, no? Yung interest rate po, kung ano po ang nakadeclare, yun po ang ginagamit. Yun nga lang po, since ito ay, kunwari, hindi pa nakatapos ng taon, ito po ay prorated. Ayun. Okay. Thank you, Miss Chris. May question pa tayo mula kay Cheryl Estroche. Okay. Good day po sa inyo. Mag-enroll pa po ba ako para sa pension booster? Member na po ako with 243 months of remittance. Thank you po. Nagulog na siya. Okay. Nakakapaghulog, understand ko, nakakapaghulog na siya sa pension booster. So, kung nakakapaghulog na po tayo sa pension booster, hindi nyo na po kailangan mag-enroll. So, na lang po tayo, magko-contribute, mag-generate na lang po tayo ng PRN para makapag-contribute dito sa programa natin. So, may i-click lang siya. Saan niya hanapin yun? Doon sa my.sss? Yung pag-generate sa kanyang pension booster? Makikita nyo po yung sa tab sa taas na Generate PRN. Kasama na po siya doon. Okay. Thank you, Miss Chris. Okay. Mula kay Alexander Encarnacion. Wow! Convincing yung interest, pero paano mag-enroll? Yes. Okay. Kapag-enroll po tayo, mag-open lang tayo ng ating my.sss account. And then sa e-services, makikita nyo services, then under nun, enroll to pension booster. And tandaan nyo po, 3 click lang yon, enrolled na po tayo. Kailangan po mga members na meron kayo my.sss account. Yes. Kaya panahon na po, mag-register na kayo. Bisitahin niyo po ang aming website sa www.sss.gov.ph. Hanapin niyo po yung magandang namin ngayon website, no? At
i-click nyo lang po yung my.sss registration. Ayan. Pag meron na ho kayo nun, at the same time, mag-enroll na rin ho kayo ng bank account or yung under ho ng disbursement account, enrollment module. No? Kailangan po kasi meron kang active DAIM account. So, yun ho. Pagkatapos, hanapin nyo po yung pension booster. Saan ba makikita yung pension booster dun sa modules? Sa services po. Meron tayong e-services? Opo, services. Nandun siya sa drop-down. Ayun. Pang ilan siya? Siya yung nasa dulo. So, mga pang-apat, pang-lima. Okay. So, ganun lang kadali. Kadali, Diba? yes. Okay. Ma'am Chris, may question tayo mula kay Elaine Urbano. Ano po ang pagkakaiba ng WIP at WIP saka pension booster? Ayun. Kaya tayo nag-ayos ng pangalan kasi maraming nalilito dito. May WIP, may WISH, may mga ganun. Okay. Yung WISP po, or yung Workers Investment and Savings Program, ito po yung mandatory program. And then, meron naman tayong WISP Plus, ito yung voluntary program. Ito po yung mga program natin na nire-launch natin nung June 10. Dahil nga po, katulad yan, medyo nahihirapan po ating mga miyembro na banggitin yung pangalan. So, pinalitan po natin ito. WISP Plus Yung WISP Plus. So, ginawa po natin lang siya. Ni-rename lang natin to Pension Booster. Tsaka may hashtag ho yan, make that move and get that boost. Okay? Wala kay Cheryl. Uy, Ma'am Cheryl talaga interesado. Pag active member po ba, kailangan po ba walang lapse ang payment? Ideally, yes. Kasi kapag sabi natin active member, pero kapag mag-enroll tayo dito sa pension booster, ang tinitignan lang natin is the first posted contribution. So, ibig sabihin, isa na siyang miyembro ng SSS. Halimbawa, Miss Chris, naghulog ako dati, tapos mas interesado ako sa pension booster. Pwede ba yun? Hindi ako active na naghuhulog sa contributions. Pension booster lang gusto ko. Makakapag-enroll po kayo kasi kayo ay SS member. Pero sabi nga kanina, kapag nag-generate tayo ng PRN, kailangan meron siyang kasabay kasi naka-voluntary member po kayo. So, kailangan meron ka din doon sa regular program. So, dapat sabay, Sabay. diba? Active ka naghuhulog sa SSS contributions mo, at the same time, may pension booster ka. Ang ganda nun sa dulo, no? Yes. Oo, ang saya-saya mo na nun. May retirement benefit ka, may pension ka na, at the same time, may pension Meron booster. ka pang pension booster. Alright. Yes. Okay, mula kay RJ Asnal Nita Halblub. May dagdag bang babayaran sa pension booster, Miss Chris? May dagdag bang babayaran? Siguro tinatanong niya yung contributions Yung niya, at the same contribution. time yung pension booster niya. Okay. Ito ay para ka lang nagsisave sa bangko. So, kung meron kang excess na pera at gusto mong mapataas ang iyong pension sa future, or in case of emergency, meron kang kukuhain, maaari po tayo ditong mag-contribute. No. So, yun po yung So, Yun yung konsepto. ganun yung konsepto niya. Kung gusto mo pang mag-save, or parang instead sa bangko ka mag-save, dito ka sa SS mag-save, so magko-contribute ka para magkaroon ka ng savings. Yes. So, parang ni-level up mo lang yung piggy bank mo. Yes. Pinasok mo sa matinong organization na tulad ng SSS. Na bibigyan ka ng mas malaki Yes. At income. i-handle ng mga experts sa pagdating sa finances, di ba? Yes. Alright. Okay. Wala kay Elizabeth La Chica. Magkano po ang, direct. Okay. Magkano po daw yung, tinatanong ni Miss Elizabeth, magkano po ang mag-enroll sa pension booster? Siguro, yung amount, magkano bang maximum, minimum na pwede nilang hulog dito? Sige. Ang pag-enroll po dito ay libre. So, kailangan nyo lang po talaga magkaroon ng my.sss account at makapag-enroll sa pension booster. And then, kapag po magsisimula na tayong mag-impok, ang minimum pong contribution natin per payment ay 500 pesos. At wala naman po tayong maximum para sa contribution dito sa pension booster. Okay. So, ang minimum is 500 pesos. Okay? Okay, sa isang member po ito. Okay. Paano po maging SSS member? Dahil interested po ako sa interesado siya sa pension booster with heart. Ayan. Paano po maging SSS member? Okay, parang hindi pa siya member, ano? Parang hindi pa siya member. So, yung iba, di ba, kumukuha muna ng SS number, tapos nagiging online, tapos tayo ay nagiging employed. So, yung ating employer
ang nagbabayad ng ating contribution o kaya ikaw ay naging self-employed. So once po na meron na tayong contribution sa regular SSS program, ay maaari na po tayo maging enrollee sa pension booster at once na enrollee na po tayo at meron na tayong excess na pera, ay maaari na po tayo makapag-contribute dito sa pension booster. Pati ang mga OFW, so naku, Yes. kailangan po mag-member ho kayo sa SSS, no? Kasi iba kasi ang category nila voluntary. So Voluntary. dapat po i-update nyo ho yan. Ang membership type nyo ho ay OFW. Pero hinihikayat ho natin ang mga members ngayon na natigil po ng paghuhulog sa SSS at may konting ipon ho at may kakayahan na hong magtuloy ng paghuhulog sa SSS. Pwede ho kayo mag-voluntary. Ayan, di ba, ma'am? Tapos at the same time, sali na kayo dito sa pension booster. Yes. Tapos yung may mga sariling kita naman, yung mga nag-online selling, may mga tindahan, mga professionals. Yes. Ang category nyo naman po ay mga self-employed. Ayan, tapos sali kayo at the same time sa pension booster. Huwag nyo kakalimutan ng pagsali sa pension booster. Ayan. Ma'am Chris, may question dito si Liza Briones. Bakit po hindi pa na-transfer ang Flexi Fund into pension booster? Okay. So, ito rin po yung nabanggit ko kanina, katulad po ng Peso Fund program na meron pa po tayong nire-ready for the transition program para po mailipat natin ang mga Flexi Fund at ang Peso Fund account ito sa pension booster. At wag po kayo mag-alala para sa mga miyembro ng Peso Fund at Flexi Fund. Sa ngayon po ay continuously kumikita ang kanilang mga fund dito sa dalawang program na ito. Ayun. So, Ma'am Opo, Lisa, so- don't worry ho. Patuloy pa rin kumikita yung account mo sa Flexi Fund. Yes. Ayan. At abangan nyo po yung transition program na ginagawa po. Dito ho sa programa namin sa Usap Tayo, ilalatag ho natin yung programa na yan. Okay? Mula kay Jerry Resuelo, hindi na nakapaghulog ng contribution dahil jobless. Qualified po ba sa pension booster? So, hindi siya active member siya. mo. Okay. Iyon. So, hanggang sa makakapag-enroll lang tayo, pero kailangan maging active tayo para makapagbayad tayo sa pension booster or makapag-save. Kuya Jerry, kung meron kang, kung makakakita ka ng panibagong racket Ng ngayon, racket. trabaho ngayon, yun, i-activate mo yung membership mo as voluntary member. At the same time, sali ka dito sa pension booster. Yes. Okay? Direct, may question pa ba? Alright. Uy, Sir Manny talaga interesado siya, no? Okay. Paghahandaan ko to. Bubuelo lang ako. Okay. How about po sa mga employed members? Need po ba inform ang employer namang may pension booster para ma-deduct sa salary? Or kami na mismo pong employed member ang magge-generate ng PRN through our own SSS account po? So, siguro meron na siyang pension Nagpe-pension booster, booster na as siya. employed member. At the same time, maraming ipon si Kuya Manny. Pwede ba siya mag-pension booster under voluntary? Yes. Apo. So, pwede siya mag-pension booster or parang lumalabas doon, member na siya kung paano, kailangan lang ba niyang i-inform ang kanyang employer. Kasi parang, ang niya, kung automatic deduction ba kay employer niya. So, sa ngayon po, individual po tayo sa pension booster. So, ang magge-generate po ng PRN ninyo ay kayo mismong member. And then kayo rin po muna ang magbabayad. Pero isa po sa ginagawa po ng SSS ito na magkaroon tayo ng auto deduction gamit ang ating mga employers. Ayun po ang aabangan ng ating mga employed members. So sa ngayon po, individual po tayo muna ang mag-generate ng PRN at magbayad ng pang pension booster. Thank you, Miss Chris. Mula kay Juliet Balido Palacio, Luego. Yan. Ang pension booster ba, kailangan monthly ang bayad? Paano kung may lapses ang month na hindi makabayad? Ayun. Ayun po. Hindi tuloy-tuloy ang paghuhulog. Hindi tuloy-tuloy ang paghuhulog. Okay lang po yun. Kasi dito ay para lang tayo nagsisave. So kung kailan lang tayo may extra pera, ay pwede tayong mag-contribute. Huwag po kayo mag-alala kung nagkakaroon ng lapses. Kasi ang kita naman po nito ay tuloy-tuloy. So wala pong effect yung Paghinto. kapag hinto O may ninyo. gap. Yes. Okay, thank you. Okay, mula kay Remedios Caballero. Good morning po, ma'am. Okay, just enrolled po through online sa pension booster while watching. Wow, congratulations, ma'am. Sir Remedios, no? Ma'am Remedios.
Ma'am, nakabayad na po ako ng contribution ko this whole year sa SSS. So, paano po ako makakahabol magbayad sa pension booster? Thank you. So, advance na siya nagbayad ng contributions niya. Naku, ang bait-bait naman ni Ma'am Remedios. Ito yung mga Ready siya dapat for namang saluduhan ng members. Mm-mm. Pwede ba niyang habulin yung contributions niya para sa Ako pension para booster? ang ibig sabihin para ngayon kasi is October na, so parang babayaran niya yung January niya for pension booster. Yun yung inaano natin kanina na hindi naman kailangan to monthly kasi ang tinitignan natin for pension booster is the payment date. So hindi natin kailangan bayaran lahat ng months, so kung kailan lang tayo may excess. So for example, meron ka baka si member meron siyang gustong kunwari sa pension booster gusto niya 5,000 per month. Pwede naman niyang ilagay ngayon, mag-generate siya ngayon kung magkano yung excess niya, ilalagay niya lang ngayon sa month ng October. Ganon lang po siya. Kung kailan siya magre-register? Magre-register at kailan siya magbabayad at mag-generate ng PRN, doon lang siya papasok. Hindi po tayo nag-anticipate. Walang retroactive. Okay. Thank you, ma'am. Wala kay Elaine Urbano. Parang talagang interesado Talagang, lalo na si Ma'am Elaine. Anong edad po pwede mag-enroll sa pension booster? I am now 54. Yan. Oh. Any age po ay open dito sa pension booster. Kahit yung mga bago pa lang, meron tayo mga 20 years old, 21 years old. Basta po tayo ay member ng SSS at walang final claim, ay maaari po tayo makapag-enroll dito sa pension booster. Kumusta po ang registration ng ating pension booster? Malaki na po. Mataas na ang ating registration. Magmula nung nire-launch siya, ma'am, kumusta? Nung nire-launch talagang lumaki ang natin. Pumalo ba? Pumalo Tumaas siya. talaga, ma'am? Okay, congratulations Meron naman. tayong around 54,000 members Ngayon? agad. Oo. Talaga, ma'am? And then, nasa natin, nasa around 792 million ang pumapasok na contribution ng ating mga members. Wow, ang saya-saya. Congratulations sa inyong department, ma'am. Okay? May question dito kay Day. Okay. What if ang employer walang contribution? Naku, pasaway ang employer. Qualified pa rin po ba si Sir Day sa pension booster? Okay. So, unang-una, kailangan ang mga employer natin ay naguhulog, no? Active. Kaya, isa rin to sa magandang, example para malaman nyo kung active na nagbabayad sa inyo ang inyong mga employer. Since meron kang contribution, existing contribution, ay paari kang makapag-enroll sa pension booster. And then, in terms of contribution, ang mga employed members, pwedeng silang makapag-contribute sa pension booster kung ang employer nila ay may bayad sa last 3 months or at least one sa last 3 months. So, ibig sabihin ngayong October, kunwari employed ako at kailangan kong magbayad ng pension booster ko, titignan nyo lang po kung meron kayong posted ng September, August, and July. Meron doon, syempre, mas maganda kung yung 3 buwan meron. Kasi, di ba, dapat updated tayo. Or kung ano naman, kung hindi pa updated, at least one, pwede po tayo makapag-contribute sa pension booster. Yan. Unang gagawin mo, kuya, ayan. Mag-file ka ng reklamo dyan sa employer na yan, no? Yes. Punta ka sa branch kung saan nagtatransact yung employer mo at mag-file ka ng affidavit of complaint. Ireklamo mo, hindi ka pinaguhulog sa SSS. At the same time, syempre, magko-comply yan si employer mo. That's the time sabihin mo, ay, nako, magpe-pension booster na ako. Yan. Yes. Okay. Mula kay Carmi Sara, may SS na po. Paano po ako makasali sa pension booster? Nandito ako sa Japan. Ayan. Konnichiwa. Hello po. Okay. So, again po, open lang natin ang ating my.sss account and then punta po tayo sa services. Under po niyan ay enroll to pension booster. Ayan, ma'am. Nakusali na ho kayo, no? Bisitahin niyo po yung website namin sa www.sss.gov.ph at hanapin niyo po yung magandang face ng ating website, no? Yan. Yes. Hanapin niyo po yung my.sss registration. Ayun. Tapos, activate niyo yung membership niyo at paghuhulog niyo sa SSS at pagkatapos, click na doon sa pension booster. Alright. Wala kay Lisa Briones. Ayan. Pwede po ba maging annuity ang pension booster
booster kahit wala pang 5 years contribution pag nag 60 years old or retirement? Okay po. Ito po yung isa sa parating natin na aabangan ng ating mga members, no? Andyan Na once na nag-file sila ng retirement, maaari po silang pumili na piliin nila na ilabas ito ng 100% na lump sum or 50% na lump sum. Tapos 50% na annuity. And then pwede naman na annuity. Ayun. So, yun po yung aabangan ng ating mga members. Yung mga option nila kung paano nila gustong ma-receive yung kanilang ipon dito sa pension booster. Yan. Kaabang-abang ho yan. Kaya lagi ho kayong tumutok dito sa ating Usap Tayo program. Alright. Naku, Ma'am Chris, ang dami natin na pag-usapan. Yes. Natuto ako. Tingin ko, tsak naman, natuto ang mga members natin tungkol dito sa pension booster. Ano pa ho ba ang ating updates or mensahe sa ating mga members tungkol pa rin dito sa pension booster? Ang mensahe natin sa ating mga members, no, ngayon pa lang mag-start na tayo mag-ipon at tayo ay mag-ready sa ating future. So kung nakikita nyo po, no, sabi nga nila, yung katulad yung iba kasi nilalagay nila na parang ang estado nila ngayon ay nasa mayaman na level na sila. Pero ang dami minsan, niya, ang dami maraming niya. ganun na nasa mayaman level, deserve ko to, yung mga ganun. Pero, minsan, wag naman, so sa isang sakit, doon natin natitest kasi kung talagang nasa ang level tayo. So ngayon, since hindi naman pa tayo hindi pa natin alam kung paano mangyayari sa atin sa future. Sa ngayon pa lang simulan na natin mag-ipon para sa ating future. So, maaari nyo pong gamitin ang aming bagong programa na Pension Booster para sa inyong retirement. Make that move. And get that boost. Sali na sa Pension Booster. Alright. Miss Chris, maraming salamat. Natuto ang mga members. Sa susunod ulit, sana maimbitahan ka namin. At nais kong pasalamatan din si Sir Vanil Ugadanan. Sir Vanil, thank you. Sa susunod na episode, sana makasama ka namin. At sa ngalan po ng aming tanggapan, ang Social Security System, sa ngalan ng aming pamunuan, under ang aming Acting Vice President for Public Affairs and Special Events Division, si Ms. KP Mamaril, at ang ating mga kasamahan dito sa technical team, si Direk Richie, Direk Tintin, si Red at si Rose. Maraming salamat SSS members. Samahan niyo po kaming muli. Dito lamang po sa inyong paboritong programa. Sa next Friday po, samahan niyo po kami dito sa Usap Tayo. Make that move. Get that boost. With Pension Booster. Okay. Worry ka bang beneficiary parang sapat? A future ready with SSS. Narito ng hanap ng kasagutan. Mas future ready with SSS. Higher beneficyong aasahan. Better para sa kinabukasan. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster. Make that move, get that boost with my SSS Pension Booster.